Tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture ang posibleng paglalagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy para mapababa ang presyo nito. Samantala, iniimbestigahan na rin ng kagawaran ang mga posibleng nananamantala sa abot-kayang presyo ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mga nananamantala o nandaraya sa presyo ng bigas na nagbunga ng extraordinary prices at nagmitsa sa pagdedeklara ng Food Security Emergency on Rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, nakikipagtulungan sila sa NBI para suyurin ang value chain ng bigas. Nag-utos na actually ang mga miyembro ng ating komite na imbestigahan through the National Bureau of Investigation sino yung mga posibleng nananamantala sa buong value chain, magmula pa sa importer, sa trader, sa wholesaler, hanggang sa retailer ng bigas. Matatandaang dahil sa Food Security Emergency on Rice, pinapayagan na ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock ng bigas at inaasahang i-release na ito sa susunod na linggo. Sa oras na may labas, maaari itong may benta sa minimum price na 35 pesos per kilo. Nilinaw naman ng DA na hindi ang supply ng bigas ang problema sa pagdedeklara ng Food Security Emergency, kundi ang mataas na presyo nito sa kasalukuyan. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., questionable ang kasalukuyang 380 hanggang 480 pesos na presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Gayong naglalaro lamang sa 240 hanggang 250 pesos ang farm gate price nito. Sinabi ng kalihim na hindi katanggap-tanggap ang presyo ng karne kung ito ay lagpas na sa 400 pesos. Kaugnay dito, susuyurin ang buong value chain ng karneng baboy. At kapag napatunayang may profiteering, ay magtatakda ang DA ng MSRP. We're currently studying that and digging deep doon sa buong value chain ng pork, at makita na kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Kung if we have identified na may profiteering yan, then definitely we will be doing an MSRP also for pork. Inaasahang matatapos ang pag-aaral sa loob ng 2 linggo o sa katapusan ng Pebrero. At kokonsultahin muna ng DA ang lahat ng stakeholders sa pork industry, mula sa mga magbababoy hanggang sa retailers. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa.